sa balita ngayong tanghali. Ilang mga dumayo sa traslasyon na iulat na sugatan bunsod ng dagsa ng mga tao na nakiisa sa okasyon. Crowd estimate umabot na sa halos 2 milyon ayon sa PNP. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong November 2023, bumaba sa 1.8 million ayon sa Philippine Statistics Authority. Sarangani at Davao Occidental niyanig ng magnitude 6.7 na lindol kaninang umaga ayon sa PHIVOLT. Bentahan ng gulay sa Benguet, matumal. Mga tindera ng gulay problemado. 11 miyembro ng New People's Army sinampahan ng terrorism case sa Department of Justice. At iba't ibang public services ng Members Church of God International idinaos sa Germany. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, January 9, 2024. At una sa mga balita ngayon tanghali. Bumaba ang bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Umabot ito sa 3.6%. Noong November 2023, mas mababa kumpara sa datos noong Oktubre. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribuhok, live. Nel, ibig bang sabihin ito ay mas marami ang nag-hire na mga employer sa huling quarter ng 2023? Yes, Ella, isa yan sa pangunahing nakikita ng Philippine Statistics Authority kung bakit bumaba ang bilang ng mga walang trabaho o unemployed. Kasabay nito ang pagtaas ng bilang ng mga may trabaho, kung saan tuwing fourth quarter ng taon ay marami sa local employers ang tumatanggap ng Babalikan po natin ang pag-uulat niyan ni Nel Maribuhok. Pangunahing alalahanin pa rin ng nakararaming Pilipino ang issue sa inflation, paglikha ng trabaho at sweldo batay sa pinakahuling survey result ng Pulse Asia. Ayon naman sa Department of Labor and Employment, may ginagawa ng hakbang ang pamahalaan para matugunan ang mga problema sa paggawa. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Kampante ang Department of Labor and Employment na malaki ang maitutulong ng mga nakuhang investment pledge ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa foreign trips upang tugunan ang problema sa trabaho ng mga Pilipino. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, tiyak na lilikha ito ng trabaho para sa mga Pilipino ngayong taon. Higit kumulang po, mahigit na 200,000 trabaho ang nakikita po ng DTI at kami sa Department of Labor and Employment, dagdag ko lang, kami po ay mahigpit at very closely coordinating with DTI and even DOE nang sa ganon kami naman po ay makatulong sa paghahanda ng ating manpower na kakailanganin po ditong mga kumpanya na definitely maglalagak na ng puhunan kung hindi man po ay magdadagdag dun sa mga existing na puhunan na ngayon po ay pinakikinabangan ng ating bayan. Bukod rito, ayon sa DOLE, patuloy ang kanilang upskilling at reskilling program para sa mga manggagawa upang makatugon sa mga pangangailangan ng kumpanya. Kabilang lamang ito sa mga hakbang ng ahensya upang matugunan ang mga issue sa trabaho. Batay sa pinakahuling Pulse Asia survey result, kabilang ang paglikha ng trabaho at dagdag sahod ng mga manggagawa sa mga nangunguna sa listahan ng most urgent national concerns ng mga Pilipino bukod sa inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo. Ukol naman sa naging trabaho ng Marcos administration sa ibang mga issue, kontento naman ang maraming Pilipino sa pagtugon ng pamahalaan sa pagbibigay proteksyon sa mga overseas Filipino worker na may 78%, pagresponde sa kalamidad na may 76%, 62% sa pagpapahinto sa mga nangaabuso sa kalikasan,
pagsusulong ng kapayapaan sa bansa na may 61%, pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas na may 61% at paglaban sa kriminalidad na may 56%. Isinagawa ang survey sa 1,200 respondents sa gitna ng mga usapin sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, partikular sa Julian Felipe Reef, joint drills ng Philippine at Australian forces, bombing incident sa Mindanao State University at 7.4 earthquake sa Surigao del Sur noong December 2. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, balikan natin muli si Nel Maribuho kaugnay sa bumababang bilang ng unemployment sa bansa. Yes, Nel, go ahead. Yes, Ella, isa nga sa pangunahing nakikita ng Philippine Statistics Authority kung bakit bumaba ang bilang ng mga walang trabaho o unemployed ay kasabay nga nitong pagtaas ng bilang ng mga may trabaho ay dahil nga sa tuwing fourth quarter ng taon ay marami sa local employers ang tumatanggap ng bagong empleyado dahil na rin sa holiday rush. Talagang pag fourth quarter because of the holidays, no, maraming mga activities tayo. So doon namin nakita na tumaas yung bilang ng mga employed persons, particularly yung mga self-employed without employees. So from 13.27 million noong October, naging 14.21 million. So medyo almost 1 million yung increase. Sa datos ng PSA, bumaba sa 3.6% ang unemployment rate o 1.83 million ang mga walang trabaho. Mas mababa ito kumpara noong Oktubre, gayon din sa kaparehong period noong 2022. Ayon sa PSA, ang mga industriya na tumaas ang employment ay mula sa agriculture at forestry, construction at transportasyon at sa storage industry. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuho. Dumating kagabi ang nasa 88 distressed overseas Filipino workers o OFW mula sa Kuwait, lulan ng dalawang magkaibang flights. Lulan ng flight WY843 dumating sa NAIA Terminal 1 ang 50 OFWs, habang 33 OFWs, 4 na minor de edad at isang sanggol naman ang dumating sa NAIA Terminal 3 lulan ng flight QR928. Bukod sa tulong pinansyal, nagpaabot din ang OWA ng food and transportation assistance at hotel accommodation kung kinakailangan para sa ating mga kababayan. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs o DFA na patuloy ang pagtrabaho nila para mapalaya na ang mga Pilipinong kasama sa binihag ng Houthi rebels sa Red Sea. Bukod dito, siniguro rin ng ahensya ang pagpapaabot ng kinakailangan na tulong sa mga bihag na Pilipino. Narito ang report ni Harleen Delgado. Maayos ang pagtrato sa 17 Pilipinong seafarers. Iyan ang tiniyak ng Department of Foreign Affairs o DFA mahigit 6 na linggo matapos pag-hijack ng Houthi rebels sa cargo ship na MV Galaxy Leader sa Red Sea. Ayon kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, nasa mabuting kondisyon ang 17 Pilipinong tripulante. Sinisikap din anya na agad nang mapalaya ang mga Pilipinong bihag. The Philippine Honorary Consul to Yemen, Mohammed Saleh Al-Jamal, was able to meet with the 17 seafarers aboard the MV Galaxy Leader on January 2, 2024. The 17 Filipino seafarers aboard are actually treated well and in good health. Sa ngayon, hindi pa masabi ng DFA kung kailan tiyak na makalalaya ang mga bihag na tripulante. Pero una na rin sinabi ng ahensya na sinisikap na mapalaya ang mga Pilipinong bihag gamit ang quiet diplomacy at tumutulong na rin ang ambassadors ng Oman at Qatar para mamagitan sa Houthi rebels. Magpapatawag ng isang interagency meeting ang Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs ng DFA kasama ang Department of Migrant Workers o DMW at ng Manning Agency para sa pagpapaabot ng tulong sa mga Pilipinong bihag. Una na rin tiniyak ng DMW ang tulong sa mga pamilya ng 17 bihag na Pilipinong tripulante. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sinampahan na ng reklamo ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang vlogger na nagpakalat ng kanyang larawan at nagsabing binawi na niya ang kanyang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, hindi naging katanggap-tanggap ang mga pahayag ng vlogger dahil sa umano'y pagpapakalat nito ng mga maling impormasyon kaya't sinampahan ito ng karampatang kaso. Narito ang report ni Lea Ilagan. Kilala na ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang nagpakalat umano ng mga maling impormasyon kaugnay sa sinasabing destabilisasyon laban sa Marcos administration. Kabilang dito ang paglalabas ng kanyang larawan at pagsasabing nag-withdraw na siya ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isama pa ang umano'y paghikayat umano sa Pangulo na bumaba na ito sa pwesto. Nagtungo si General Acorda sa Quezon City Prosecutor's Office at nagsampa ng reklamo sa paglabag sa anti-cybercrime law laban kay Army Retired Brigadier General Johnny Laksamana Macanas. Ang kaso pong isinampa po laban sa tao po na ito ay violation of Article 154 of the Revised Penal Code as amended by Republic Act 10951 in relation to Section 6 of the Cybercrime Law. Noong isang linggo pa, ipinapahanap ni General Acorda sa PNP Anti-Cybercrime Group kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon upang masampahan ang kaso. Ang pagsasampa po ng kaso ng ating Chief PNP ay isang patunay na kailangan po nating respetuhin po ang karapatan ng bawat isa. Nire-respeto po natin ang karapatan ng lahat ng individual na magpahayag ng kanilang saloobin laban o pabor man, kanino man o kaninong grupo, maging sa ating gobyerno. Subalit, ang pag-exercise po ng ating karapatan must be within the bounds of law. Kaugnay nito, nagbabala ang PNP sa mga mahilig magpakalat ng mga unverified information na mayroon itong kaakibat na kaso. Nanawagan din ang PNP sa mga nabiktima ng mga maling impormasyon sa social media na magtungo sa pambansang pulisya at magsampa ng reklamo. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Commission on Higher Education na hindi a-abolish ang K-12 program kahit pa aalisin na ito sa mga state colleges and universities at local colleges universities. Samantala, siniguro naman ng komisyon na walang guro sa SUCs at LUCs ang mawawalan ng trabaho kahit pa ihihinto na ang senior high school program sa kanilang mga paaralan. Narito ang report ni Jed Neresina. Hindi bubuwagin ng Commission on Higher Education ang K-12 program kahit pa tatanggalin na ang senior high school sa lahat ng state colleges and universities at local colleges and universities. Paliwanag ni CHED Chairperson Prospero de Vera III, wala sa kapangyarihan ng komisyon ang alisin ang programang ito ng Department of Education maliban na lamang kung aamyendahan ng Kongreso ang batas. The K-12 program is not abolished. It's not within the power of the Commission to abolish the K-12 program. It is a law enacted by Congress. And K-12 will continue pursuant to the Republic Act that created it. So let's make that clear. Ayon pa sa CHED, nagkaroon lamang sila noon ng kasunduan ng DepEd na i-accommodate ang senior high school students dahil sa kakaunting bilang ng mga mag-aaral o wala pang freshman students noong transition period. Dagdag pa ni Chair De Vera, hindi ang CHED ang nag-aalis ng SHS program kundi ang mismong SCUs at LCUs. Aniya, tapos na rin ang transition period at wala nang magagamit na pasilidad ang mga senior high school student sa mga pampublikong kolehiyo at universidad. There are many state universities and colleges who have stopped offering their senior high school as early as 3 years ago. Samantala, siniguro naman ng CHED na walang guro sa SCUs at LCUs
ang mawawalan ng trabaho kahit pa tatanggalin na ang senior high school program. Ayon sa komisyon, mananatili pa rin ang mga ito sa pagtuturo sa higher education courses. The faculty members in state universities and local universities and colleges who are teaching senior high are either regular teachers or part-time teachers of the public universities. And therefore, if they don't have any more senior high, most of them will teach the regular courses at the university level, because they are not technically they are not high school teachers. They are higher education teachers teaching senior high school. Umapila naman ang CHED sa publiko na huwag i-generalize ang sitwasyon dahil magkakaiba ang sitwasyon sa bawat lugar. Sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na report kung may mga estudyante ang hindi nakapasok sa senior high school dahil sa pag-aalis ng programa sa mga SCU at LCU. Please do not generalize for everyone, because the schools and the students are differently situated across different regions of the country. We have been looking for solutions these past years. Nangako naman si CHED Chairperson De Vera na handa silang makinig at tumulong sa anumang magiging problema ng mga senior high school student at siniguro na walang mga estudyante ang mapag-iiwanan sa darating na academic year. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Nagbabala ngayon sa publiko ang Social Security System na mag-ingat sa kumakalat na mensahe na nagsasabing may papremyo o regalong ipinamimigay ang SSS. Ayon sa ahensya, peke ang nasabing impormasyon at nilinaw na wala silang ginagawang papremyo o pamimigay ng regalo. Anila isa itong paraan ng mga manluloko upang makuha ang personal na impormasyon ng mga miyembro ng SSS. Payo ng mga otoridad, huwag maniwala sa mga ganitong uri ng mensahe at huwag nang ikalat sa iba pa. Naharang ng pinagsanib na puwersa ng Department of Environment and Natural Resources at Philippine National Police ang isang ELF truck sa checkpoint sa Santa Fe sa Nueva Vizcaya. Lulan ang undocumented narrowwood na nagkakahalaga ng nasa 1 milyong piso. Nasabat ng mga otoridad ang nasa 100 at 10 flitches ng narrowwood na itinago sa truck at tinabunan ng mga piling ng saging at binalutan ng canvas. Dinala na ang truck sa DENR coverarms para sa documentation habang i-turn over naman ang driver nito sa kustodiya ng Santa Fe Police Station. Inikayat ni Pasig City Mayor Vico Soto ang mga biktima ng iligal na paluwagan ng kumpanyang BNY Pal and Trading na makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon. Sa isinagawang press conference kahapon kasama ang National Bureau of Investigation, nanawagan ang alkalde na ipagbigay alam sa kanila ang anumang nalalaman kaugnay sa operasyon ng kumpanya. Maging ang mga hawak na dokumento ay maaring ipasa sa kanila bilang dagdag ebidensya. Nailigtas ng Philippine Coast Guard o PCG at ilang personnel ng local government unit ang 12 pasahero ng lumubog na private motor bangka sa Dapitan City, Zamboanga del Norte noong Linggo, January 7. Patungong Dapitan City mula sa Selinog Island ang Coast Guard at ilang LGU personnel nang makita nila na papalubog na ang bangka. Agad na nagsagawa ng rescue operation ang PCG at LGU. Ayon sa mga nasagip, galing sa Purok, Langaman, Talisay ang kanilang grupo at papunta sanang Rizal Shrine sa Dapitan City nang biglang masira ang katig ng kanilang sinasakyan na naging dahilan ng paglubog nito. Kabilang sa nasagip ang 2 sanggol, 2 bata at 8 katandaan. Sa kasalukuyan na i-turn over na sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO sa Dapitan City ang mga nailigtas na pasahero para sa karagdagang tulong.
Sunod-sunod ang mga sugatan na dinadala sa mga naka-standby na rescue team na nakaistasyon sa may Quezon Bridge, bunsod ng idinaraos na traslasyon. Mula sa Maynila, alamin natin ang update kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano yung iniinda ng mga dinadala dyan sa station ng mga rescue team? Aga, karamihan ay sugatan, mayroong nagtamo ng gasgas, galos, may nabukulan sa paa. At yung mga matatanda naman, karamihan ay naninikip ang dibdib. Meron din kanina na na-cater na na-dislocate yung kamay dahil doon sa paghila ng lubid. Sa dami ng mga dumalo sa translasyon ngayong taon, dumami rin ang mga nasaktan. Pagliko dito sa ilalim ng Quezon Bridge galing ng Palangka Street, nagtagal bago umusad sa dami ng tao ang andas. Naembudo kasi dito sa ilalim ng Quezon Bridge dahil masikip dito sa Arlegui Street na kakanan ng andas. May bumagsak pang railing sa gilid kaya may mga nadaganan. Ang iba sumampa na sa air condition para hindi maipit sa alon ng mga tao. Paglagpas ng andas dito sa Quezon Bridge, sunod-sunod na ang mga pasyente na dinadala dito sa rescue station sa Maytulay. Yung pagitan lamang aga ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, umabot sa 23 ang na-cater ng rescue unit dito sa Quezon Bridge. At karamihan ng mga naipit o karamihan ng mga pasyente ay naipit sa dami ng tao. Meron ding bumagsak sa semyento. At kanina nakita natin kahit bawal yung pagsampa doon sa andas, marami pa rin na mga kababayan tayo na pilit sumasampa at karamihan dito mga kabataan. Sumasampa sila sa andas tapos pagbaba nila talagang lumulundag sila, tumatalon sila sa dami ng tao. Kaya marami ang nasusugatan at nadidisgrasya. Yan muna ang latest mula dito sa Quiapo. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Kilala na ang 3 suspect sa pagpaslang sa broadcaster na si Juan Humalo noong November 5, 2023. Sa inilabas na pahayag ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS, ilalabas nila ang buong pangalan at pagkakakilanlan ng mga suspect kapag naisampa na sa korte ang kasong murder. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, ano ang detalye nitong identity ng 3 suspect sa pagpatay kay Juan Humalon? Ella, inilabas na nga nitong Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS ang alias at picture ng mga suspect sa pagpaslang sa broadcaster na si Juan Humalon. Ang mga ito, Ella, ay nakilalang sina alias Ricky, alias Buboy at alias Inteng. Sa inilabas na pahayag ni PTFOMS Executive Director Undersecretary Paul Gutierrez, base na rin sa ulat mula sa PNP Directorate for Investigation and Detective Management o DIDM at sa Provincial Director ng Misamis Occidental, ang mga suspect ay namataan sa Misamis Oriental at Zamboanga del Norte simula nang mapatay si Humalon. Ang mga ito ay nasampahan ng reklamong murder at theft sa Provincial Prosecutor's Office at nakahandaan nilang pangalanan kapag naiakyat na sa korte ang mga kaso. Sa ngayon, Ella, umakyat na din sa 3.7 million pesos ang pabuya mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa sino man makapagtuturo sa eksaktong lugar na kinaroroonan ng mga suspect. Matatanda ang noong November 5, pinagbabaril sa loob ng kanyang radio booth si Humalon alias Johnny Walker habang nagpoprograma sa radyo. Kabilang sa mga motibong tinitingnan ng mga otoridad ay ang land dispute o agawan sa lupa, negosyo, politika at usaping personal. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Sinampahan ng terrorism case ng Department of Justice ang 11 individual sa ilalim ng Anti-Terrorism Act of 2020. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, sino-sino itong mga sinampahan ng terrorism case ng DOJ? Magandang tanghali, Aga. Sa pahayag ng Department of Justice o DOJ, pawang mga kasapi umano ng True People's Army o NPA ang mga sinampahan nila ng kaso. Kinasuhan ng DOJ ang 11 NPA member sa ilalim ng Republic Act
11479 o ang bagong Anti-Terrorism Law of 2020. Ito ay sina Jovito Marquez, Antonio Baculo, Sani Rogelio, Virginia Terrubias, Lena Gumpad, Job Abidnego David, Jesse Almugera, Rina Grace, Pedro Erardo Zapra Jr., Daisilin Malukon at Ivaan Zuniga. Ayon sa DOJ, inambush ng mga akusado ang tauhan ng Philippine Army sa Barangay Balisbong sa Bayan Occidental, Mindoro noong May 30, 2023 gamit ang matataas na kalibre ng baril at mga pampasabog o IED. Bagamat wala umanong casualty sa mga tropa ng pamahalaan, pero sa investigasyon ng mga piskal, ito ay akto o gawain ng terorismo. Kasama umano sa layo ng pananambang ang paghahasik ng malawakang takot at pagsira o pahinain ang political, economic at social structures ng bansa. Ang mga reklamong unlawful possession of firearms at explosives ay pinawalang bisa ng piskal dahil sa kawalan umano ng sapat na batayan. Yan man ang ating balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Sumuko sa 3rd Special Forces Arrowhead Battalion ang 3 miyembro ng New People's Army o NPA sa may Surigao del Sur noong Sabado, January 6. Kinilala ang mga ito na sina Alberto Perez Panyabe alias Jong, Brian Ruadil Bulagaw alias Dave at Junmar Alameda Rivas alias Cardo na kapwa mga nag-ooperate sa Prosperidad Agusan del Sur at Lianga Surigao del Sur. Isinurrender din ng mga ito ang kanilang mga armas, kabilang na ang matataas na kalibre ng baril at mga pampasabog. Muli namang nanawagan ang Philippine Army sa iba pang mga rebeldeng grupo na sumuko na at magbalik loob sa pamahalaan. Nag-iisa o lone bidder pa rin ang South Korean company na Miro Systems Company Limited sa idinaos na public bidding ng Commission on Elections ngayong araw. Ngunit ayon sa COMELEC, dadaan pa sa masusing pagsusuri ang mga isinumite nilang dokumento bago magpasya kung ibibigay sa kanila ang kontrata para sa gagamiting Automated Election System o AES sa 2025 midterm elections. Narito ang report ni Dante Amento. Umasaw naging eligible na rin sa pangalawang subok ang lone bidder na joint ventures na Miro Systems Company Limited sa isinagawang public bidding sa Commission on Election. Kaugnay ito sa procurement ng gagamiting Automated Election System o AES sa 2025 midterm elections. May mga kasama itong kumpanya dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng joint ventures. Una nang diniskwalipika ang kumpanya sa unang bidding noong December 14, 2023 dahil sa mga nakitang depekto sa legal documents nito. Ayon kay COMELEC Special Bids and Awards Committee o SBAC Vice Chairperson Director Jan Rex Taujanco, naayos na ng kumpanya ang mga kulang sa kanilang bidding documents. Kaya lusot na sila sa initial na eligibility check pagdating sa aspetong pinansyal at legal. Failure to attach an official English translation of a foreign document at ikalawa nga po dun sa joint venture agreement na sworn statement na yung joint and several liability. Na-rectify po nila ito. Nung nakalusot po, na-declare na eligible yung ating loan bidder, the second phase was to open the financial documents. Umabot sa 17.988 billion pesos ang single calculated bid ng Miro. Mas mababa ito kaysa pondong nakalaan na 18.827 billion pesos ng COMELEC. Pero paglilinaw ni Taujanco, dadaan pa sa mas masusing pagsusuri ang mga dokumentong isinumite ng Miro sa tinatawag na post-qualification evaluation. Dito aalamin ng COMELEC kung tunay o authentic ang mga isinumiteng mga dokumento. Tatagal ng 1 linggo hanggang 1 buwan ang prosesong ito bago tuluyang may award ang multi-billion pesos na kontrata. Sisimulan na po na evaluate ng SBAC at ng TWG. Alin? Lahat po ng dokumento na nasubmit kanina ayon sa Section 34 po ng Republic Act 9184, obligado at trabaho ng SBAC at ng TWG na tignan. Totoo ba lahat ng dokumentong nasubmit? Yung mga permits, totoo ba yan? Validly issued? Complied ba lahat? So hindi po dito nagtatapos ang submission. Pangalawa, yung technical requirements, makakapag-comply ba sila dun sa hinihinging technical specifications ng COMELEC? Maaari rin na magkaroon pamuli ng bagong failure of bidding kapag natuklasan ng COMELEC na mali ang mga isinumiteng bidding documents ng kumpanya. Sinubukan din ng Smartmatic na sumama sa bidding sa pamamagitan ng pagsusumite
sinumete ng bidding documents, subalit hindi tinanggap ng SBAC Secretariat dahil sa walang nakuhang restraining order mula sa korte ang kanilang disqualification. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Batay sa projection ng Octa Research Group, tataas ang bilang ng positivity rate o mga magpopositibo sa COVID-19 sa iba't ibang probinsya ng bansa. Alamin ang detalye sa ulat ni Gladys Toabi. Kasunod ng pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, may ilang probinsya naman ngayon sa bansa ang nakitaan ng pagtaas ng positivity rate simula noong December 30, 2023. Kabilang sa mga probinsyang nakapagtatala na ng higit 20% positivity rate na ikinukonsidera ng mataas ay ang Bataan, Benguet, Camarines Sur, Isabela, Oriental Mindoro, Pampanga, Tarlac, Agusan del Norte, Cebu, Aklan at Misamis Oriental. After the increase in cases and positivity rates sa Metro Manila, then kakalat siya sa ibang provinces. Usually ganun yung wave parang starts from the center, which is Metro Manila, and then it propagates, so kumakalat siya to other provinces. Itinuturing na ang mga pagtitipon o gathering nitong nagdaang holiday season ang dahilan ng inaasahang pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 sa probinsya. Factor talaga yung gathering during the holidays. Factor na pag holidays, maraming umuwi dito from other countries. Nagkaroon ng surge sa Singapore and Indonesia and the US, yung JN.1 subvariant, which we think is likely the culprit also here. So dahil holidays, maraming umuwi galing sa ibang countries na dadala rin nila ito. And since wala na rin tayong testing halos sa mga airports, then it's likely that the virus will be transported and then from Metro Manila to other provinces. Gayunpaman nilinaw ng Octa Research Group na wala umanong dapat ikabahala ang publiko, lalo't hindi na ito gaya ng dati. A lot of people are getting some symptoms. Hindi naman siya severe, so hindi naman siya alarming. Pero we'd like to inform the public pa rin na may increase ng positivity rate, which means people will get some kind of illness. Dahil endemic na ang COVID-19, hindi na inirerekomenda na ibalik ulit ang mandatory na pagsusuot ng face mask. Sa halip, pinapayuhan ng publiko na piliin pa rin ang healthy behavior gaya ng pagsusuot ng face mask kung kinakailangan at pananatili sa tahanan kung nakararamdam ng sintomas upang maiwasan ang hawaan ng COVID-19 at ng iba pang nakakahawang sakit. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na nakakaapekto ang umiiral na shearline at northeast monsoon o hanging amihan sa ilang bahagi ng Luzon ngayong araw. Base sa monitoring ng Pag-asa, makararanas ng kalat-kalat na mga pag-ulan ang Northern at Central Luzon ngayong Martes. Makararanas naman ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan ang Cagayan Valley. Gayon din ang Bicol Region, Quezon, Aurora, Caraga, Davao Region, Bukidnon, Misamis Oriental at Camiguin. Magiging maulan rin ang panahon sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Luzon. Samantala, makararanas rin ng makulimlim na panahon ang Metro Manila na may maminsang mga pag-ulan o thunderstorm. Matapos makaranas ng malakas na pag-ulan ang lalawigan ng Camarines Norte simula kahapon dahil sa epekto ng shearline, hindi madaanan ngayon ang ilang kalsada sa lalawigan bunsod ng pag-apaw ng mga spillway. Samantala, 3 estudyante ang inanod kahapon ng rumaragasan tubig baha sa spillway sa bayan ng Mercedes sa Camarines Norte. Mula sa Daet, Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldaraje live. Brian, ano-anong mga kalsada ang isinira dyan sa Cam Norte dahil sa mga pagbaha?
Dahil nga sa malalakas na pag-ulan na naranasan dito sa probinsya ng Camarines Norte simula pa kahapon, dulot nga nitong shoreline ay naapawan ng tubig baha ang ilang mga spillway dito sa probinsya, dahilan para hindi ito madaanan. Ilan sa mga hindi madaanan hanggang ngayon ay ang kahabaan Gabon Road sa bayan ng Talisay, Camarines Norte, dahil nga ito sa pag-apaw ng tubig sa spillway doon simula pa kahapon. Hindi rin madaanan kahapon ang spillway sa Barangay Pambuhan sa bayan ng Mercedes dahil sa mataas na tubig baha, dahilan para hindi na makatawid ang mga sasakyan at mga estudyante pauwi sa kani-kanilang mga lugar. Dito rin sa spillway na ito nangyari ang pagtangay ng rumaragasang tubig sa 3 estudyanteng nagpilit tumawid kahapon sa naturang spillway. Sa kuha ng videong ito ng isa sa mga residente doon, makikita na kapit kamay na tumatawid sa rumaragasang tubig ang mga estudyante nang biglang madulas ang isa sa mga ito, dahilan para makabitaw at tangayin ng baha ang 3 sa mga ito. Makikita rin sa video ang pagtalon sa tubig baha ng isa sa mga residente doon upang sagipin ang mga inanod na mga estudyante. Ligtas naman at pawang mga minor injuries lamang ang natamo ng naturang mga learners. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Mercedes sa mga estudyante, kabilang na dito ang cash aid at mga school supplies. Nangako naman ang mga opisyal ng barangay sa naturang lugar na maglalagay na sila ng magbabantay sa tuwing tataas ang tubig baha dito at upang wag na rin maulit ang nasabing insidente. Samantala, sinuspindi rin ang pasok sa lahat ng antas ng klase sa lahat ng paaralan dito sa probinsya ng Camarines Norte dahil pa rin yan sa magdamag na pag-ulan na naranasan dito sa probinsya dulot ng shoreline. Sa ngayon, bahagya nang umigi ang panahon dito sa lalawigan ng Camarines Norte, dahilan para ang ilan sa mga spillway dito ay humupa na ang tubig baha, kaya naman nadadaanan na ang ilan sa mga ito. Yan muna ang latest live mula rito sa Camarines Norte. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldaraje. Niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang katubigang bahagi ng Sarangani Island sa Davao Occidental bandang 4:48 kaninang madaling araw. Base sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, unang naitala sa magnitude 7.1 ang tumamang lindol. Subalit kalaunan ay ibinaba ito sa magnitude 6.7. Paliwanag ng PHIVOLCS, ito ay dahil nagkaroon ng recalculation matapos nilang makakuha ng karagdagang data mula sa kanilang seismic network. Sinasabing tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 76 kilometers. Wala namang naiulat na nasaktan dahil sa insidente at wala ring banta ng tsunami. Problemado ngayon ang ilang magsasaka at vegetable traders sa Benguet dahil sa matumal na bentahan ang gulay. Dumadaing ang mga ito dahil sa malaking pagkalugi sa kanilang mga produkto. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, kumusta ang presyo ng mga gulay sa Benguet Trading Center? Yes, Ella, mababa pa rin ang presyo ng Highland vegetables sa 2 trading post sa La Trinidad, Benguet. In demand ang mga Highland vegetables noong holiday season, ngunit ngayong bagong taon ramdam muli ng mga Highland vegetable farmers ang tumal nito ngayong unang linggo ng bagong taong 2024. Ayon sa mga traders ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center, matumal ang bentahan ngayong bagong taon ng Highland vegetables gaya ng repolyo, cauliflower, broccoli, carrots, patatas at iba pa. Naging mabilis ang bintahan noong buwan ng Disyembre dahil kaliwat kanan ang mga handaang nangangailangan ng ganitong sangkap. Maliban sa mababang presyo ng repolyo at carrots, dagsaan din ang mga gulay na binabagsak sa 2 trading post sa Benguet dahil sa oversupply. Para hindi masayang ang ilang reject na gulay, ipinamamahagi na lang. Samantala, isinisisi pa rin ng mga magsasaka at mga traders ang mababang demand ng gulay dahil pa rin sa pagbaha umano ng mga smuggled na gulay. Sa ngayon, naglalaro ang presyo ng carrots mula 10 to 15 pesos ang big size at 3 hanggang 5 pesos naman para sa medium size, mula sa dating 15 to 30 pesos sa big size at 10 pesos naman sa small size.
Ang repolyo naman naglalaro mula 3 pesos hanggang 15 pesos kada kilo depende sa klase. Bahagya namang tumaas ang presyo ng Chinese bombok na dati naglalaro mula 3 to 8 pesos. Umakyat ito sa 8 to 15 pesos kada kilo. Umaasa ang ilang mga magsasaka at vegetable traders na sa mga susunod na araw ay babalik na ang sigla sa bintahan ng gulay. Ayan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Nilinaw ng ilang private colleges at local universities sa Bulacan na tatanggap pa rin sila ng senior high school sa susunod na school year. Sa Plaridel, Bulacan, target ng isang paaralan na tumanggap ng 2,000 senior high school ngayong school year. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, saan kukunin itong mga private colleges dyan sa Bulacan, yung pondo para maipagpatuloy pa rin nila yung senior high school program? Aga, ayon sa nakausap natin na isa sa mga presidente ng private colleges, nilinaw nito na nasa 20 private colleges at university ang tuloy pa rin natatanggap ng senior high school. Anila may matatanggap silang voucher sa estudyante na mula sa Department of Education o DepEd. Dahil may budget naman daw silang inaasahan na matatanggap sa estudyante mula sa Department of Education sa pamamagitan ng voucher system. Kaya maibabalik din naman sa kanila at maibabalik din naman sa kanila yon kapag pumasok na mga senior high school. Nilinaw ngayon ng ilang private colleges at local university sa Bulacan na tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap nila ng senior high school hanggang sa darating na pasukan. Ayon kay Romeo Bobby de la Rosa, isa sa dating presidente ng Bulacan Private School Association o Bulfrisa at kasalukuyang presidente at CEO ng Richwell Colleges sa Plaridel. Anya, may aasahan naman din pondo ang mga colleges at university kapag pumasok ang senior high school sa mga private school at mababayaran din naman sila ng Department of Education sa pamamagitan ng voucher system. Sa Richwell Colleges, target nila ngayon ay 2,000 estudyante sa senior high school sa pasukan. Nagpo-promote kami sa both private school and public school with grade 10 na graduating. For them to be able to use their voucher as provided by the government, kailangan naka-enroll sila sa isang private school kagaya ng Richwell Colleges na accredited ng recognized ng Department of Education. Hindi kasi lahat ng private school ay recognized ng DepEd. Nilinaw din ng presidente ng nasabing kolehiyo na 17,500 ang voucher na matatanggap nila sa public school sa grade 10 graduates na mag-aaral sa private school. At kung grade 10 student graduate naman na nagtapos sa private school at lilipat sa private college school ay may matatanggap silang 14,000 sa voucher sa senior high school. Malaki rin namang bagay kung sa private at university school mag-aaral ang mga senior high school kaysa sa public. Naniniwala sila na matututukan sila ng gusto sa kanilang pag-aaral sa pasilidad. Ang problema, science laboratory. Sino ba ang merong science laboratory? Private education institutions, di ba? So, basically, in terms of offering, handyan naman. Kaya lang in terms of facilities, maybe in terms of standard, siyempre, I should say, representing the private institutions, no? There is a better opportunity for the students to have a good experience on hands-on thing in terms of laboratory, in terms of training. Samantala sa buong Bulacan ay nasa mahigit 20 private colleges at university ang nag-o-offer o nag-aalok sa senior high school at may pondo rin naman ang mga ito. Ilan sa mga ito ay ang La Consolacion College, Dr. Yanga College, STI College at Baliwag University. At yan mo latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Isasagawa sa kauna-unahang pagkakataon ang Philippine International Hot Air Balloon Fiesta sa New Clark City, Capas, Tarlac sa darating na Pebrero. Mula sa Capas, Tarlac, makibalita tayo kay Leslie Widom live.
Leslie, kailan idaraos itong Hot Air Balloon Fiesta at bakit dyan sa Capas Tarlac napili nilang venue? Ella, isasagawa ang Philippine International Hot Air Balloon Fiesta sa February 16 to 18, 2024. Isasagawa ang Philippine International Hot Air Balloon Fiesta sa New Clark City, Capas Tarlac. Ito ang ika-24 na Hot Air Balloon Fiesta na may temang A Weekend of Everything That Flies. Aabot sa 20 bagong mga balloons na may iba't ibang shapes na mula sa Brazil, United States of America, Netherlands at iba pa na tiyak na kagigiliwan ng mga turista. Gagamitin ang mga area ng National Government Administrative Center, Aquatic Center, Stadium na may 20,000 seating capacity na nasa 60 hectares. Bukod sa mga balloons, mag-i-enjoy din sa iba't ibang features gaya ng aerobatic steam mula pa sa bansang England na gagawin na sa umaga at gabi, wing walker, pyrotechnics, may mga pambatang view at iba pa na mag-i-enjoy ang mga bata, pamilya at magbabarkada. May mga restaurants at mga food booths. Nasa 1,500 pesos ang entrance fee. Bubuksan na rin ang iconic bridge ng New Clark City na may orange logo. Tinuguro naman ng BCDA na maraming ruta na pwedeng daanan para maging convenience sa mga pupuntang turista. Matatanda ang taong 1991, pinasimulan ang kauna-unahang Hot Air Balloon Festival. At yan muna ang balita mula dito sa Pampanga. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Leslie, with them. Dalawang phones at isang door plug ang ilan sa mga items na natagpuan sa Oregon, USA ilang araw matapos na mawala ang bahagi ng fuselage ng Alaska Airlines Flight 1282. Nagsagawa ng safe emergency landing ang Boeing 737 MAX 9 araw ng Biyernes, January 5, matapos na matanggal ang bahagi ng outer section ng eroplano ilang minuto pagkatapos mag-take off sa Portland. Wala naman sa mahigit 170 taong sakay ng eroplano ang seryosong nagtamo ng injury dahil sa insidente. Natagpuan ng isang local teacher na si Bob ang isa sa mga nawawalang items batay sa US National Transportation Safety Board. Hindi pa rin maaaring makalipad ang nasa 171 Boeing 737 MAX 8 aircraft hanggat hindi natatapos ang safety checks ayon sa Federal Aviation Administration. Ipinahayag ng White House na rerepasuhin ng administrasyon ang mga panuntunang hindi nasunod nang hindi ipaalam ni Defense Secretary Lloyd Austin ang hospitalization nito. Sa loob ng ilang araw, hindi alam ni President Joe Biden at top officials sa Pentagon, gayon din ang National Security Council ang nangyari kay Austin. January 1 nang maospital si Austin na hindi isinapubliko ng Pentagon, liban na noong January 5. January 4 lamang nabanggit ang kalagayan ng Defense Secretary kina President Biden at White House National Security Advisor na si Jake Sullivan. Nagsagawa ng public services ang Members Church of God International o MCGI sa Germany. Bukod sa public services, naghandog din ang MCGI ng mga awit at sayaw para sa mga bisita. Narito ang report ni James Hilario. Matagumpay na isinagawa ng Members Church of God International o MCGI ang public services sa Germany araw ng Linggo, January 7. Iba't ibang serbisyo ang inihanda ng samahan sa mga bisita, gaya na lamang ng libreng gupit, libreng masahe at libreng physical therapy consultation. Pinagkalooban din ang mga bisita ng munting regalo na naglalaman ng ilang grocery items. Isa sa mga naging recipient ng libreng gupit at natutuwa sa ginagawa ng MCGI ay si David Holt. I don't know much about your guys' group, the MCGI, but I think it's really, really nice what you're doing here. I think it's great that you guys are doing free haircuts, and I was going to get one right now myself. And it's
I think it's really nice that you guys are doing this, and from what I've seen, you guys are all really nice people. Lubos naman ang kagalakan ng volunteers sa MCGI Public Services sa Germany. Wala po kaming pagsidla ng kasiyahan dahil punong-puno ng kasiyahan ng aming puso sa araw na ito. At nagpapasalamat po kami sa mga kapatid na dumalo at sumama po sa araw na ito sa amin. Salamat po sa Diyos! Nagpapasalamat din po ako sa pag-attend ko rito. Maligaya ang puso ko. Salamat sa Diyos na nakapunta ako rito. Hindi ko po maipaliwanag ang aking nararamdaman. Tama po ang sinabi ng kapatid na Janet. Extended po ang mga gawain nagmula sa ating Kuya Daniel hanggang dito po sa aming lugar na niloob ng Panginoon na magawa namin ang kalooban ng Panginoon. MCGI cares, MCGI shines. Pag-ibig! Tiniyak ng MCGI na walang uuwing gutom dahil sa inihandang mga pagkain. Hinandugan din ng MCGI ng mga awit at sayaw ang mga bisita. Ipinaramdam ng samahan ang mainit na pagtanggap anuman ang kanilang paniniwala. Gaya na lang ng naramdaman ng mga kapwa nating Pinoy sa Germany. Hindi ko alam na meron palang free service massage at saka haircut. Nakakahiya naman pero naka good vibes. Lalo na yung American husband ko, sabi niya, yung religion, naka good vibes at hindi boring, naka-inspire. Salamat sa service at saka food. It was such a surprise. It's a very good atmosphere and very nice people and so friendly. Isang araw na puno ng kasiyahan at paggawa ng mabuti ang pagdiriwang ng Fiesta ng Diyos sa Germany. Salamat sa Diyos, MCGI. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 1 na nagsasabi, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.